Welcome to our podcast. This is Clark Out with Ye. And sweep! Alam ko. Kanta mo lang yun eh. Ha? Di ba yung... Ano yun sa'yo? Riverboat yung... Ay, happy Halloween guys. Happy Halloween. This is our Woo! Halloween special. Halloween special. Actually, wala ngayon dito sila, si Jay tsaka si DJ. This is Ye and Swift. Kasi, kami muna mag-guest sa kanila. Kasi, gusto ka naman, Kanye? You never know. Tawag dito. Ikaw, kamusta ka? Miss Swift. Kamusta yung kulto mo? Huwag mo ginagawa yun. Baka atakin tayo no, Suntok-suntokin nga. Dahil pa naman nanonood sa atin. Yes. Swifty. Ano ginagawa natin? Narigo. Ayun. Ano na? Ayun lang. Nahihilo na ako. Oo, hindi ako makahingi Actually, hindi talaga ako si Kanye. Ha? Hindi ako si Kanye. Sino ka? Si Siege? Ako to! Si Steph Curry! Night! Akala ko may laro ka ngayon. Kakatapos lang. Kita mo ba yung highlights ko? Ang tapos ang buti ko lang. Hindi kayo nakatapat namin. Ako to. Natin ko lang. Tulog ko lang yung anak ko. Tinambakan nga namin kayo eh. Naglapang ba tayo? Hindi ka na. Hindi kita matandaan. Hindi mo matandaan. Malakas ako eh. Hindi ko naman naalala yung mga... Huwag ganun ako. No. Hindi, dumayo lang kami. Dumayo, saan kayo naglaro? Dito sa Fairview. May nagaya kasi. Oo, sinama. Mas malakas daw si Jordan. Kapapayag na. Sino kalaro niyo? Sila Kagiwa. Let's go. Sumama kasi ako kala Coach Mobs eh. Tayo si Saan eh? Soft drinks. Nilabas ako. Kailangan daw nila ng pambasa. Buti na lang talaga. Hindi kayo namin nakatapat. Ay, ang init. Ayun. Okay yan. Grabe yan. Hey, ito guys. Happy Halloween. Happy Halloween. Kami ngayon. Naka-costume kami ngayon. Ay. 3 costume yun. Pang 3 Halloween na yun ha. Wala na kayong Halloween special next year. Oo nga. Ayun guys, balik tayo sa ating regular program. Hey guys. This is Cloud Out with Jay. And Siege. Taragis sa kalokohan yan. Kung Ayan. hindi nyo ako nakikilala guys, ako nga pala si Starlax. Ayan. Saan? Ako si Ako si Totoro. Tama, diba si Totoro? Hindi dumating once niya eh. Pwede na yan. Meron na Magawa kami episode para sa inyo. Tinitignan, ano ba to nipples? Hindi, parang pattern lang. Ay, parang Diba, nipples yan? Yung Flat yung nipples si Totoro. sa tuta, Ano ba si Totoro? Tuta? Hindi ko alam. Hindi ko pa din napanood yun eh. Wala pa ako napapanood na Studio Ghibli na palabas. Ako din. Parang Ano yun? nire-recommend sa akin. Sa akin din. Pero gusto ko siyang panoorin sa sa aking future wifey. Uy! Aba.
Pag nanood kami ng Studio Ghibli, ibig sabihin, yun na yun. So, wala pa. Wala pa ano. Marami na nagtangka. Maraming nakahasa. Doon tayo Studio Ghibli mamaya. Ay, ayoko ba eh. Hindi ko Hindi pa ako ready. Di ba ako ready? Parang sa akin yung marriage proposal. Ay, Diyos ko. Ayun. Ayan, sige, balik na tayo guys. Simulan na natin. To kick things off, para sa ating Question of the Week. Ayan, question of the week natin guys. Hindi ko mahanap. Ayan. Ito yung tinanong nung last week. Ano yung weirdest or wildest? Ano yung weirdest and wildest na narinig mo sa konbo ng iba? Okay. Sige, parang nadaanan mo tas narinig mo lang yung niya. Parang na-eavesdrop mo, ganun, na-eavesdrop. Narinig ko, sabi ng nanay ko sa tatay ko, ang ganda ng performance mo kagabi Disgusting! Baka hindi ko kaya marinig yun. Ay, pag gano'n. Basta ako, away na ako nun. Parang yun eh. Trauma yun eh. Pero meron mga ganun eh, no? Yung mga nakikita nila yung yung caught in act. Nila, naka-caught in act nila. Sila. Disgusting. Narinig ko na napagaling niya daw yung cancer ng kaibigan niya gamit mga crystals. Ayun, trash talking kasi resident na. Hindi ka mo sa crystals. Ano yung kiniklens ka din niya? Oo, yung pandikdik. Yung mortar and yung may tunog na mortar and pestle, parang gano'n. Parang yung ting. Parang yun no? Parang feel ko sila yung mga modern albularyo, gano'n. Wow, albularyo pala yan. Modern albularyo, no? Kasi po talaga yan. Crystals? May singaw ako. Eto, ipasok mo sa bibig mo. Siyempre, bawal ko masyado trash talking. Kasi naniniwala. As in, genuine na naniniwala. Oo man. Binibenta din siya. Binibenta niya. Ano yun yun? Parang kiniklens niya, gano'n? Mayroon din siya ng pang-cleanse. Di meron yung mga aura-aura, gano'n. Oo. Pag gano'n na lang. Pag tinawanan ko, tas magalit siya. Ay, oo nga pala. How silly of me. Ay, no. Pero naniniwala ka sa gano'n? Diyo. Gusto ko yung sagot diretso eh. Para siyang madaming pinaniniwalaan yung girlfriend ko na nandiyon. Para siyang, alam mo mga horoscope shit na gano'n. Parang din. Isa pa yun. Nakakainis yung gano'n. Meron naalala ko. Parang, kasi Halloween tayo. Meron. Natakot. Hindi. Natakot. Ano lang, tungkol dun sa mga healing na mga gano'n. Meron yung, nagka-site kasi yung pinsan ko dati. Tapos, hindi, pagka-check nung findings ng doktor, parang simpleng lagnat, trangas lang, pero tagal na. So, ang ginawa nung tita ko, nagtawag ng albularyo. Tapos, sawa nun, kasi merong planggana nun. Planggana, diba? Tapos may tubig. Tapos ang gagawin niya, hanapin daw niya kung ano yung parang nakapossess dun sa sa pinsan ko. So, nung pinapatak niya, naging parang kabayo. Naging kabayo. Tapos, sabi niya, natikbalang daw. Natikbalang, paano hindi mag-uhugis kabayo? Nakita ko dinodrawing niya sa handila. Kabayo.
Tapos, yung mga, Yung pinapatak. kasi hindi na, ginugulit niya talaga na parang kabayo. Live art. Tapos naniniwala sila. Kasi, pinapakita, tignan nyo, hugis kabayo. Natigbalang ka. Kaya ako, galing mag-ano dyan. Tapos yung mga tita ko, Galing ng latte. latte art. Tapos yung mga tita ko, kabayo. Tapos yung tinawa siya, ganun. Tawas yung poor man's crystal na tawas lang ngayon. Iba rin. Maningil. Syempre. Hindi dapat, di ba sabi sa Pedro Penduko, Bawal maningil? pag albularyo? Hindi, Kasi parang nakakaano. pang ano lang daw, pang ano lang. Tawag dito, hindi naman naningil, parang kahit magkano lang yung kaya nyo, parang bukal sa loob, parang ganun. Parang donation. Ayun, yun lang. Narinig ko lang sa mga nakasabay ko sa commute. Paano mo ba inaahit burnik mo? Pag sa commute yun nangyari sa akin, gagawin mo na. Liligawan. Niligo na ako na. Ano yan? Diba, para sa mga hindi nakakalam, burnik is yung buhok sa puwet. Diba? Paano nga ba? Kaya hindi ayoko i-search eh. Alam mo ba sa search history eh. Shady. Ano daw yun connected daw sa yung burnik na connected sa milig mata. Pag binunod mo daw, mamamagigil ka. Next. Saka alam ko winawak siya. Ang sakit naman nun. Hindi ba sinishave lang? Alam ko may time na winawak. May Kaya time nga na- pag sinasabi ng babae na nagpawak siya, respetuhin mo na. Matindi pinagdaanan na. ilang pilik mata kaya yun natanggal na. Clear, nagisingkit siya. Walang context, pero narinig ko sumigaw yung kapitbahay ng huwag mo masyadong sikipan. Sikipan? Ikaw na mag-imagine ko na ginagawa nila. Sikipan? Huwag mo masyadong sikipan. Wala, sabi yun lang. Walang context. Sabi lang ng kapit. Sumigaw lang yung kapitbahay. Kaya iniisip ko, anong mga pwede mong gawin na wag mo dapat sikipan? Sisintas. Oh. Pero para sumigaw ng ganon? Ano? Ang sikip pa. Sikip pa talaga. Sige na sapatos ko. Narinig ko lang sa bar, Ah. kasing galing niyang mag-blowjob yung mama niya. Shit. Grabe na. Nasa dugo. Naipapasa. Namamana pala yun. Sige, skill pa. Parang gano'n, no? Sabihin niya, isi-sit down ka niya. Anak, dahil nasa tamang edad ka na, ipapasa ko na sa'yo ang kayamanan ng ating angkana. Ay na, makakayo ano lang yan eh. Yung alamatan luglog. Ayun. Hindi ko kita guys. Narinig ko nag-uusap yung mukhang magjowa. Bakit mo masyadong binabanggit girlfriend ko? Nagalit na. Nakita mo, naglalabing-labing tayo eh. Panira ka ng mood eh. Sinisira mo yung gabi ko, huwag mo siyang banggitin. Saya-saya natin kanina. Sayaw lang eh. Sino bang nandito? Di ba tayong dalawa? Huwag mo nang banggitin yung wala dito. Di pa ba malinaw sa'yo to? Di nagigets ng boyfriend ko. Kailangan ko yung pera. Kaya nagpatira ako sa kanilang dalawa. Ha?
Yun lang narinig niya. Yun lang. Usapan na iba yun. Teka. Di nagigets ng boyfriend ko. Kailangan ko pera kaya ako nagpatira sa kanilang dalawa. Sa dalawang tao. Tapos di daw magets ng boyfriend. Ano sabi niya? Galit. Babe, ginawa ko to para sa atin. Kailangan natin pambayad ng renta. Tingin mo ginusto ko to? Yung pag isa lang yung mayaman, no? Pwede na yung isa lang, pero dalawa pa. Sumama lang. Di ako ready na mawala ka. Oh. Babayaran ko pa kung sino pwedeng makipag-sex sa'yo. Di ako ready mawala ka. Tapos babayaran ko pa ako. Babayaran ko pa kung sino yung pwede makipag-sex sa'yo. Ibig sabihin, ano? Hindi ko... Ayaw talaga sa kanya nung girl. Oo, tapos... But... Na-assume ko lang na girl. Sorry. Ayun. Sige. Sige. Si Guy. Hindi niya kayang mawala si girl. Tapos magbabayad si Guy para meron siyang... Para may makipag-sex sa'yo. Ha? Ano nangyayari sa mga tao ngayon? Loves siya eh. Para lang hindi mawala. Damn. Grabe din yung ganung cake. Yun hindi ko din magets. The things I do for love. So ayun na nga. Naglagay na ako ng whipped cream sa boobs ko. Tapos pagbalik niya sa kwarto, may dala siyang mga hotdog tsaka tinapay. Tayo na, food trip siya no? Mukbang! Nung nalabas niya yung nilabas sa babae yung whipped cream mo. Tayo na, baba siya. Ano kayo pwede sa susunod yun? Hotdog pa. Nag-enjoy yun, boy. Nag-enjoy siya. Ano yung weirdest or wildest na narinig mo sa kondo ng iba? Nahuli ko na naman boyfriend ko, nasa threesome na naman kagabi. Na naman. So, ibig sabihin, pangalawa na. Yung ano lang nun, ano ba sa pagkasabi? Threesome na naman. Ibang tao na ulit. Ibang batch. Ibang roster. Ay, hindi. Huli. Uli. Hindi magaling. Ayun lang naman guys, ang ating question of the week. ano yung weirdest or wildest na narinig mo sa convo ng iba? Ayun. Pwede nyo kaming sagutin. Lagi kaming merong question of the week sa ating IG. Follow nyo yung IG natin. Tapos follow nyo na rin yung TikTok natin. Medyo nagbo-boom yung TikTok natin ngayon. Hey! Tapos tawag dito, follow nyo na rin kami sa YouTube tsaka sa Spotify. Nag-upload kami every 7 p.m. Friday night. Yun lang. Ayun. May kwento ka ba, Je? Meron. Yeah. Since Halloween nga ngayon. Ay, Halloween session tayo. Yung title, nakita ko lang sa Reddit. Wow. Sulat ni Summer_Pro. Wow. I think I saw my dead siblings today. Shit. Tapos, Tatry ko gawing nakakatakot. Under construction yung bahay namin. Ang agenda ngayong araw ay papalagyan ng sariling comfort room ng kwarto namin. Around 7 a.m., ginising at pinalipat kami ni tatay sa room nila ni nanay. Kasi nandyan na raw yung construction workers. Dali-dali kaming bumangon, lumapit ni ate kasi hindi kami nagsusuot ng bra sa bahay. Hey. Nakakahiya.
So, nakakahiya kung may ibang tao. Anyway, pagkapasok namin sa room, humiga na ulit kami ni ate. Go back to sleep. Kasi parehas fuck up yung body clock namin. After a couple of hours, bumangon na ako. Kasi nasa meeting na yung ate ko. So medyo maingay. Plus, nadagdagan pa ng drilling sound from the construction. I was folding the sheets when I saw some very familiar white stains. White stains sa bedsheet ng kama ng parents ko. Napamigla ako sa'yo kasi nandiri ako. Ang ate ko nagtaka or nagpanic ng konti kasi akala niya may ipis or yung white stain sa bedsheet. Wala ako ibang nasabi kundi, ala, ito rin na. Disgusting! Ayan. Tinignan ako ng masama ni ate, sabay sabing, ang dumi talaga ng utak mo, baka naman laway lang yan. Hindi sinagot ko, nasa gitna ng bed. Paano kaya? Ayan. Mali mo. Malikot matulog si tatay. Ayan. Sabay kami nag-cringe ng ilo, sabay hagalpak ng tawa. Di sabihin niyo sa akin hindi tamod yun. OMG, my dead siblings. R.I.P. RIP. Moment of silence. Para Sinesend ko to. Halloween special nga. Ay. Oo, may nahuli na din kami. Hindi namin nahuli. Yung nung sa dorm. Sa dorm namin dati yan. Ano? Napansin ko para baliktad yung tama. Binaliktad. Kasi pag humihiga ako, nakadapa, tas nakakapa ko yung zipper. Parang alam mo yun, yung meron kang hinawa ka na. Nakakapa ko yung zipper. Tapos humiga ako isang gabi. Wala. Nasaan yung zipper? Binaliktad yung kama. Tapos ginawa namin ni Jude. Tinawag ko si Jude. Jude, baliktad yung kama. Tawag mo, flashlightan namin, nahanap namin. Meron kami ebidensya. Meron pa kayo yung blue light. Pakita. Baboy! Ay, nakatinanong namin yung kadam namin. Ewan ko kung ba't niya binaliktad. Baka naglilinis kasi. Hindi, tawag na magbalik ko madumi pa din. Yun lang talaga, nakabaliktad lang yung kama. Ayun, sorry guys, ako makahanap na kwentong nakakatakot. Scary naman kasi talaga yan. Makita mo ba naman yung ebidensya ng nanay at tatay mo? Scary talaga. That could have been me 24 years ago. Ikaw yung pinuna sa Pwede yung sobrang galit ng nanay mo. Ay, ng tatay mo. Yung sobrang gigil niya sa'yo. Sana sakama na lang ito. Sakit to. Yung kakayak na yun Ay, pero din sa Halloween, nag-iisip din ako. Binanggit mo yung tikbalang kanina. Sige. Yung kwento naman sa amin, sa bahay. Yung puno ng mangga. Di ba may malaking puno ng mangga? Tikbalang daw yung Yung? natira doon. Sa puno ng mangga? Kasi parang yung nanay ko or yung kaibigan niya. Maano sa mga ganun. May mga yung malakas yung Third eye? nakabukas. Nakabukas daw ang third eye. Ayun. Bilib na bilib din naman yung nanay ko kasi parang mga info na hindi naman dapat alam nung kaibigan niya. Sinasabi lang sa kanya.
Tapos ano. Layout ng bahay niyo, ganyan. Parang ganun. Baka naman kasi Napunta na dati. Okay, nakikita sa picture. Hindi ako naniniwala kasi sa ano eh. Ako din naman. Ikaw? Ayun pala. Brownout kasi kagabi. Dahil sa brownout kagabi. Stay safe. Hindi ka nga makapanik na mag-isa eh. Kasi naman pagpapanik na ako. May pupulong dyan. May nakatingin sa'yo. Kasi pag-akyat mo dito sa hagdan, ang dilim eh. Hindi, pero meron niya isang beses, di ba, nakwento ko sa'yo dati. Dito. Para ako lang mag-isa nun. Tapos wala kayo lahat. Tapos, nakahiga lang ako. Tapos, ayun. Parang, syempre ako hindi naman kasi niniwala sa multo eh. Pero, may nakita akong, parang itim na anino. Dito. Diyan sa side. Naniniwala. Ayun, parang ang nangyari, basta, hindi ako, ewan ko na, malikmata lang ako, pero alam mo yung malaking tao, as in malaki talaga, as in ceiling height, tas nakayuko. Pero, sige. Tapos ayun, parang, syempre, saan ako tatakbo? Tinignan ko matagal kasi nakapatay ilaw lahat eh. Anong tapang mo ah? Di ba pagka ako lang mag-isa, pinapatay ko lahat ng ilaw? Lagi nyo kasi, Lagi nyo napanood yung Yung? Gerald Scheme? Yung Ganun yun. you're not real, you're just, wala eh. Hindi naman kasi niniwala eh. Tapos parang sunod-sunod na nung kakalipat pa lang natin dito. Lagi yung sinasabi na may nararamdaman kayo, may naririnig kayo sa hagdan, bumababa, tas kahit yung kapatid ko eh. Ayun dati, yun yung natakot ako. Di ba? May bumababa daw talaga sa hagdan, tapos walang tao. Ano naman? Simula nung di na nag-stay kapatid mo dito, wala naman ako. Siya lang ata siguro. Kamil ka, tinakot lang ako nun. Nagdito naman ka. Sino kaya pinakamatakot dito? Ay, si Kuya Jay. Ayun, wala. Yun lang yung parang weird na experience ko dito sa bayan. Ako yung Tapos tinignan ko kasi matagal eh. Wala naman. Yung huli na syempre inaalala ko. Yung nagbagyo si Bryle. Noong yung parang daga na kumakaluskos. Sa Kisame. Chinat ko siya. Pre, nakas ka alis, ganyan. Hindi nakaalis na ako ng bagyo. Tapos walang tao sa taas. Andito ka lang din nun. Alam ko nandito ka lang. Pero walang tao sa taas. Tapos, May kumakalabog. may kumalabog na parang mabigat na hindi siya tunog na nagsascratch na maliit na As in malaking as in Hindi steps naman, talaga. Hindi naman siguro steps. Baka bata, pre. Siguro dalawa, parang gano'n. Baka bata. Wait lang. Hindi man, dilim mamaya ka. Hindi kaya ko naman matulog. Ayun lang. Yan lang. Yan lang ang ating kwento of the week. Para sa ating late news, Kibuloy. Sinulat mo na? Abuse on Kingdom of Jesus Christ against women, children. Hanggang ngayon, yung mga bata and kababaihan may trauma pa din. Parang yun yung headline. Kasi recently, nag-proceed na yung hearing kay Kibuloy. Tapos, ang nangyari pa nun, parang pahirapan yung niya. Pahirapan yung hearing niya kasi ang dami niyang demands. Gusto niya may
gusto niya nga makita yung questions na itatanong sa kanya bago siya Bakit? during hearing. Pero hindi naman siya in-approve. Parang sobrang dami tapos nagko-comply yung para lang mag-attend siya, diba? Tapos yun, nung nahuli na siya, ayun na, nag-start na yung trial. Tapos, parang ang nangyari, ang kaso niya kasi is human trafficking. So, parang biruin mo, meron siyang 700 wives. 700? 700 wives. Kilala niya kayo na doon? Oo, siguro hindi. Ako, ilang tao lang eh. Ayun, daig niya pa si Bugoy na Koy-Koy. Tatlong wife lang. Tatlong wife, what a life. Yun yan, di na nagko-complain. Nagibuloy pa kayo, 700 wives. Tapos ayun, meron kasi siyang kaya siya naungkat, meron kasi siyang kaso sa US. Tapos doon na nag-start na yung pinaka niya. Kasi, alam mo ba kung paano sumikat si Kibuloy? Ano ba? Una muna kasi, siya, parang bigyan kita ng cute na bibliography lang ni Kibuloy kung paano. Nung una, 24 years old siya. Tapos, may nagpakita daw sa kanya mga anghel. Tapos, sinabi sa kanya ng mga anghel, ikaw yung appointed son of God. Appointed? Appointed son of God. So, naniwala na siya. Para siya yung second coming. Okay. So, ang sabi niya, si Jesus Christ tsaka si Kibuloy, iisa lang. Siya si Jesus Christ. Jesus. Oh my goodness. Oh my God, Lord. Tapos, ayun, nung 24 siya, meron siyang selected na selected na followers lang. Tapos, ang ginawa niya doon, since may selected followers siya, doon pumasok si Duterte. Follower niya? Hindi. Since tatakbo si Rodrigo Duterte, Okay. pumunta siya kay Kibuloy kasi merong followers si Kibuloy. Pero maliit pa lang siya na chapel. Tapos, ang ginagawa ni Kibuloy, tawag dito, syempre meron kang mga followers, meron kang mga donations, meron kang ganun. Tapos, nung nanalo si Duterte, lalong lumaki yung Kingdom of Jesus Christ kasi in-appoint rin siya as spiritual, tawag dito? Spiritual na advisor ni Mayor Duterte. Okay. Tapos, nung nalaman ng mga tao, si Kibuloy. So, dumami lalo yung followers niya kasi naging mayor na si Duterte. Yeah. Tapos, ang ginagawa niya, mayor pa lang na election? Mayor pa lang. Okay. Tapos, ang ginagawa niya, doon na siya nag-start ng human trafficking. Pinapagpalimos niya yung mga tao niya. Kasi ang ginagawa niya, meron kang, for example, merong etong babae na to. Kukup-kupin kita. Magiging wife kita. Meron kang night duty. Yung night duty is kay Kibuloy. Attend mo yung mga needs ni Kibuloy. Tapos, meron ka ring parang daily na duty. Ang daily mo na duty mo, mag-ayos ka sa convent, ka sa church nila. Tapos, manlilimos ka dun sa labas. Manlilimos ka. As in, hihingi ka ng donation sa ganun. Tapos, masusolicit ka. Pero, hindi para, ang ginagawa nila, since ayaw nga nilang ng mga tao magbigay ng solicit para sa church ni Kibuloy, sinasabi nila na, para to sa tuition ko, para to sa may sakit, ganun yung na. Tapos, kaya human trafficking. Tapos, ang ginawa niya, sa sobrang dami niyang nasusolicit, nakapagpatayo siya ng sarili niyang broadcasting channel. Yung sa TV na niya, yun, dahil doon. Tapos, ito na pinapanood ng tatay ko yun. The fuck? Ayun. Tapos, ayun, ang nangyari, nung lumaki na siya, lalo pa siyang lumaki nung
naging presidente. Naging presidente si Duterte. So, doon ko na lang din nalaman yun. Nagkaroon siya ng overseas na branch. Sa US. Tapos, tapos, nung nagkaroon siya ng branch, hindi lang sa US, 200 countries daw, meron siyang followers. Tapos ayun, mas lalo siyang sumikat doon. Tapos syempre, as in, naging sobrang wealthy na niya. Tapos yun, doon siya nagkaroon ng 700 na wives. Tapos, so wala pa yung 700 dati. wala pa. So, since sobrang laki na niya, ang gagawin niya, ipapadala niya yung mga tao, tapos doon magsusolicit sa sa ibang bansa. Tapos, mas malaki palitan kasi dollars yung nakukuha nila. So, mas lalo siyang yumayaman. Galing na. Galing. Tapos, ayun, nung yumaman na siya ng ganun, doon na siya na flag. Kasi nga, yung ginagamit na, human trafficking, tapos ginagawa niya yung iba, parang sex slave niya yung mga babae. Like, ang range ng mga wife niya, 25 hanggang 12 years old. Wala tumaas sa 25? Ganun yung range ng mga wives niya. Yung So, pag 25, yun yung kung paano sumikat si Kibuloy. As in, connections. Okay. Connections niya. Tsaka yung sa mga niya, mga tao niya. Ito talaga yun. Ganun. Diba? Ang galing. Ayun. Tas ngayon, May hindi, I mean, ano ba? tawag dito, mali, pero Pati si Satanas na pangon. muntik niya ng palitan si Satanas sa trono eh. Ayun. Kasi yung mga kalokohan niya na, dahil, yung siya daw nagpatigil ng lindol. Ayun! Gano'n. Tapos, sinasabi niya, kaya daw malalakas yung mga bagyo ngayon. Kasi tinutugis siya. Nagagalit daw yung mundo. Kasi nga, Kasi, siya. inaapi siya. Kaya dapat daw, tigilan na. para tigilan niya na rin daw yung mga dilubyo. Ako yung presidente nung time na yan. Sige. Huwag ka masyadong magaling. Hinay lang. Hinay ka lang. Kasi ayun, yun yung niya. Yun yung kung paano sumikat si Kibuloy. Very very fucked up. Yung pinagkaiba ng religion sa quote. Ano ba pinagkaiba na yun? Yung parang quote lang din nabasa ko. Parang pag religion kasi ang pinagkaiba lang ng religion sa cult is sa kulto buhay pa yung nag-establish. Tapos sa religion. Religion, okay na. Which is parang pag inisip mo. May So, lahat naman ng kulto talaga. Hindi, I mean, culture eh. Doon lang nagsa-start. Syempre, parang group of, Tuloy lang ng mga believers yung, agnostic kasi ako. Peace. Peace. Hinay-hinay lang kayo. Ayun. Ayun lang. Ayun. Next. May ka ba dyan? May marirecommend ka ba dyan na Meron ka bang bagong pinapanood? Kaso, yung recommendation ko para lang sa mga nanood ng One Piece, ng buo. Kasi feel ko mas ma-appreciate nila yung i-recommend mo. Yung fan letter episode na nilabas last week. Okay. Ang ganda. Ang gist kasi nung yun yung title, fan letter? One Piece fan letter. Yun yung gist kasi, perspective siya nung mga tao sa paligid nung mga bida. Mga normal na tao lang, mga extra. Tapos yung
parang may kita nila ang mga sobrang lalakas ng mga ng mga characters. Oo. Tapos sila normal na tao lang. Ay, tapos ikaw, baril lang yung mo, 3 lang bala mo. Tapos meron malaking kamao susunod sa nagyayelo yung mga paligid. Ang ganda ng episode. Kahit ilang beses kong panoorin, parang movie. Ganda talaga ng pagka-animate. Ayun, yun lang naman yung recommendation ko, guys. Or at least kung napanood, mga nanonood ng One Piece, yung nakapanood hanggang sa Sabaody. Sa Saudi. Hanggang doon. After nung time skip, yun kasi yung setting nung yung episode. Ayun. That is it para sa ating Spotlight of the Week. Para sa ating Ako ba yung Gagi? Ako ba yung Gagi? Kasi hindi ko tinupad promise ko sa GF ko. Kasi hindi ko matanggihan yung tropa ko. Parang parang mali na agad eh. Ayan. Finals week ko ngayon. Last week, dinagsakan kami ng professor namin ng sobrang daming task. Kaya hindi rin kami nagkaroon ng quality time ng girlfriend ko. Sobrang busy ko kasi, engineering student ako, pero alam kong busy din siya as a medtech student. Nalulungkot na GF ko kasi matagal na daw kaming walang quality time. Kaya nag-promise ako na ngayong Friday, magbe-bebe time kami. LDR kami, so yung bebe time namin is bonding sa Google Meet. Okay. Okay. Yun yung quality time. Fast forward to Friday, last day ng finals ko ngayon, nag-aya tropa ko na mag-overnight at uminom kami. Kahit ako, di ako makatanggit. Siyempre, sobrang stress na nun eh. Hindi ko na natanggihan kasi kakatapos lang ng finals namin. Tumawag ako sa GF ko at sobrang nagtampo siya, kasi nag-promise na ako. Buong linggo siyang excited na magkaroon kami ng quality time sa isa't isa. At next week, finals niya na din, kaya hindi rin kami makakapag-bebe time. Kaya ang akin lang naman, kakatapos na ng finals namin. Gusto ko makasama tropa ko at hindi naman ikakamatay kung wala kaming quality time na mag-jowa. Biglaan lang din naman yung... Mali! Oo. Biglaan lang din naman yung aya eh. Hindi ko na matanggihan. Nagtatampo GF ko ngayon kasi natulog din daw siya maghapon para daw hindi siya antukin habang nagka-quality time kami. Tapos ngayon, gising siya buong gabi mag-isa. Damn. Ewan ko ba, gusto ko lang naman mag-distress after finals tapos ito pa mangyayari. Tuwing gumagala naman ako kasama tropa ko, hindi naman nagkakaganito ang GF ko. Ewan ko kung ano nangyari ngayon. Kung ba yung Gagi, gusto ko lang naman mag-celebrate kasama tropa ko. Tapos ngayon, natapos na finals namin. Ano yun? Without a doubt. Without a doubt. Yun. Promise siya Tsaka ano yun? Tawag dito. Ako kasi, dati siguro, ganyan mindset ko na parang, yun nga. Promise. Tapos, lumalabas kasi nun parang matter of priorities eh. Diba? Matter of priorities. Ouch. Talaga naman eh. Kasi, diba? Nag-set kayo ng date. No. Nilulook forward yun ng partner mo. Tapos, isang yaya lang sa'yo. Diba? Gets ko na, stress ka, ganun ka, yan. Pero isipin mo kasi yung naghintay sa'yo na tao, tapos sobrang excited niya, para nilulook forward niya yung Google Meet na yon, hindi nga magkikita eh. Google Meet lang. Diba? Nilulook forward niya yun. Ano lang talaga yung ng babae. As in, hindi naman gets na stress ka na pero yun. Masakit yun para dun sa partner niya. Kasi ako nung kalakasan ko. Retired na ako. Retired general. Tawag dito?
Hindi ko ganyan din ako. Hindi, konting aya lang na pag nasakita ko, ay, mas maano to. Mas masaya ditong gawin to. Di hamak naman kasi mas masaya naman gumimik kaysa mag-Google Meet, diba? Kikwento ko. Ayun, parang matter of priorities talaga. Kailangan mong, kung gusto mo maging mabuting partner, magkaroon ka ng isang salita dun sa partner mo, tapos syempre disappointing naman kasi talaga. Kahit ikaw rin sa side na yun di ba? Kung binaliktad yung sitwasyon, ayan. nalulungkot ka din di ba? Green flag? Di nyo na alam anong flag ko. Red flag ako itong Yung kwento mo, nung time nung college, parang hindi naman kami LDR. Ay, actually parang LDR na din kasi naka-dorm ako sa may UST. Tapos nung yun, siguro mga hapon pa lang, nagkaayaan uminom. Madami talaga tapos mga bagong tao din kasi. So excited ka kasi magkakasama tayo nun Ay, kasama mo pala. Kasama ko. Isa 4M yun. Wow, dami natin. Pag sa 4M tayo nun. Wala, pagka inuman natin, wala, deads lang lagi ako. Nung college. Tapos nung time na yun, parang kakabati lang namin nung girlfriend ko nung time na yun. Tapos hindi ako makapagpaalam na iinom. Kasi yung pinagawayan namin is quality time. Parang ganun din. Same scenario. So, hindi naman mas masaya dito Oo. Tapos anong nangyari? Di, nauna na kayo. Tapos parang syempre yung, may kumano pa nga nun Ang usapan, susunod ako doon. Susunod ako doon. Kasi magbi-video call muna kami ng girlfriend ko nung time na yun. Tapos, ayun, habang yung video call, nag-aantok-antokan ako. Ganun. Wag ka. Pero nung time kasi na yun, papaalam na dapat ako. Ano ko na may manggaling sa iba. Ayaw kong iparating sa girlfriend ko na decided na yung pupunta ka doon. Napupunta ako doon. Kahit na hindi pa ako nagpapaalam. Tapos, nung habang nagka-video call kami, ewan ko si Dave o si PJ yung sumilip sa kwarto doon. Tapos? Hindi si PJ. Si Dave na basta kaibigan no? Magka-video call kami, ganyan. Ay ka ako. Tapos, sumilip si Dave. Diyan, sunod ka. Pamuliliaso. Sabi, pamuliliaso. Hindi, nakatok na din ako. Totoo na gano'n. Tapos magkano ka ba? Kunwari na mamamulitigay ka. Ganyan na ganyan. Video ko nas. Ang tagal ko nakabigit. Tapos gano'n. Tapos nakapigit ka, sumisilip-silip yung ito. Nagano pa ako na ako makiumihilig. Wala na. Kung makita mo to. Wala na, break lang Ay, inom ako nun. Lakasan na mo Bakit? Inom na Kung nga tayo, partner nun Partners Kasi parang may siniship tayo na papaikot tayo ng kiss sa pisngi. At tapos tayong dalawa yung di ko, alam mo, wala akong masyadong maalala sa mga inuman ng college. Kasi nga, Wasak ka. lagi ako nawasak ng college. Yung time na yun, natatawa ako. Makulit lang, tas, Parang, lahat tayo nagdamidiskarte. Parang, sinig kasi yun yung may gustong formahan yun, Tapos nung table natin. Ikot. Paikot natin yung sige. Basa-basa sa museum. magkakatabi kami nila, mga klase ko high school. Sila June, Dave.
tayo. Ah. Bali tayo. Nakikisa. Kisa biscuit. Tapos pag siya, ikis siya sa taga-tourism yung natin nun. Oo. Ikis siya, tapos pag nakaikot balik ka ba? Para salita sila. Ay, Good times. sarap maging college. Buti, tulog-tulugan ako nun. Wait. Ngayon, hindi ko na ginagawa yun. Hindi, joke lang. Hindi ko na ginagawa yun. Kasi, mas gusto nito na, mas malambing daw ako pag lasing. Ayun na naman, Ayun. guys. Check na natin yung comments. Sige. Pero, actually, wala na tayong maano naman dun eh. Oo. Siya yung gagi. Ayun. Gagi ka. Nag-promise ka. Di mo rin ikakamatay kundi mo makasama at tropa mo. Tama. Bakit kasi nung pagka-ano niya din eh. Hindi, tsaka kahit anong... Di, sinabi niya sa kwento niya di ba? Na hindi naman ikakamatay ng DF niya. Oo. Biglaan lang kaya hindi matanggihan. Pero yung promise mo, kaya mo bawiin. Parang baliktad. Ayun. Parang scheduled na kasi dapat yun eh. Tsaka, hindi naman sa ano yun. Hindi naman siya Actually, hindi siya sobrang laki, pero medyo magiging alarming na sa'yo eh, na hindi ka niya ma-prioritize eh. Diba? Medyo, parang alam mo na kung ano yung ugali ng partner mo. Ako lang na mali niya dun. Nag-promise siya. Rookie move. Huwag ka kasi magpa-promise. Huwag ka magpa-promise. Kaya ako pag kumari may Helvic tayo. Papaalam ako na na baka after neto, neto. Baka minom, ganun. Baka, minom kami. Tapos, sa weekday mo pa ulit ako kausap na maayos. Matagal, parang ganun. Pero, ayun, doon tayo nadadali sa promise eh. Tapos pag bandang huli, isusumbat sa'yo. Hindi nakakalimutan ng mga nakakalimutan yun. Di tawag dito. Naalala mo nung sabi mo, mag-google me tayo? Pero sumama ka sa tropa ko? Nagpalusot ka na lang. Tulog-tulog ka ka na. Walang wifi. Brownout. Daming-daming LDR kayo. Ay, red flag. Hindi ko ginagawa yun. Ayun. That is it para sa ating Ako Ba Yung Gagi? At para sa pinakaabangan ang ruleta ng Kamalaran! Ayun. Ang natin ngayon, kasi masyado na nila tayong kilala eh. Ng mga past few na ruleta ng Kapalaran eh. Ang lumabas sa ruleta natin ngayon is blind karaoke. Lalaro lang tayo. Meron tayo mga -1 na kanta. Tapos, kakantayin mo lang. Tapos, malalaman natin kung tama or mali. Ganun. Okay. Uy! Yeah. Memorize ko yung pre. Sige, ba't ka tuwing hindi? I remember the times we spent together on those drives. We had a million questions all about our lives. And when we got to New York, everything felt right. I wish you were here with me tonight. Galing. Memorize ko yan eh. Grade 4 pa yan eh. Yun na. Matagal naman tayo.
Up in the grand LAS and a GD. I'm gonna be it. This is all so crazy. This is so famous. I'm sick. Got the taxi guy on the radio. And my DJ's always on. And the JD's always on. And the JD's always on. So my hands up and play my song. The right side away. Nothing right like it. Moving my side, yeah. My hands up. Every day, 24 guys. Is it you? Is it me? It's us. And I agree, jump in a Cadillac, girl. Everything you want is between smile. You deserve it, baby. You deserve it all. I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Jumping. Anything you want. Huli yung kanta. Ang saya mo naman. Strawberry champagne all night. Looking for you, that's what I like. That's what I like. Tama naman yung kanta. Pali ba yung lyrics? Confident na naman ako. Huli yung kanta eh. Alex. Then did you do that. Did you hindi ko ano ba to? Parang gusto ko kantahin na ano eh. Yun lang yung Sabi mo kasi kaya pag may lyrics eh. I'm so fancy. You already know. Okay. Ako na nga. Gusto ko kantahin. This name God of a name I love the boat. Ito pala nagsimula yun. Business I hold you down like I'm getting lessons in basic. You should want a bad bitch like this. Drop it low, kick it up. Just like this. Couple ace, couple goose, couple Chris. High heels, something worth having ticket on my wrist. Oh. Yeah. Did you want it? The shin. Ready? This was Somebody please tell me that I am to give it up. Let's do what's up. Oh, you got my heartbeat running away. Feel it like a drum that is running away. Can you hear that boom, Flavor. Flavor. OPM to?
Parang iba. Ah! Nobody knows just why we're here. Yeah. You and I. Hindi ka na alam lyrics. We belong. And in the universe, fuel and fire. Yeah. 2, 3, 1, 2, 3. Rise, dry your tears, and when this world seems you're easy. Of your doubts and fears, your heart, your reason. Yopay, musta ka na? Lagi ka masaya. Yopay, musta ka na? Kaya ko na pala ito pag may lyrics. Lagi ka, hindi ako masaya. Hindi na ako masaya. Huwag ka na mawala. Huwag ka na mawala. Yun! Ayun. Oh! Kabilin-bilinan ng loya, panganguinom ng cerveza, hindi inumin pambata, pag sa drinks ka na launa, pero ngayon, kailan? Hindi na, wag na hina, tingin talaga yung kawit sa kakaya. Masaya eh. Kaya tuloy mo yung Go. alam ko yung title. Sige, katay mo. Mamainlawak ko sa iyo, kala ko pag-ibig mo. Hindi tunay na kulit. Apoy! Namimintas. Apoy! Ano na nawawala ako? Kakaspeaks, galing mo yung kakaspeaks. Iyayin mo ko talaga nakakasik. Dahil tinipagpag. Don't tell a lie. Dahil mo ko laging dinideny. Galing. Man, I don't know my dreams. The kind of I just blame you for wanting to be free. I just Woo! Okay. Okay. Do that. I was thinking this don't even sound like you might be famous. Goddamn, famous. If you see me in the streets, give him Kanye's best. Wow, let me the bitch famous. Goddamn, I'm in the bitch nameless. I'm in the store trying to get these best, but he just couldn't see that the Kanye fresh, but we still famous. Goddamn, you niggas are famous. I just want to know from where you start.
I don't blame you much for wanting to be free. I just wanted you to know. Ayun. Enjoy the episode ng Happy Halloween, guys. Happy Halloween, guys! Mapapanood nyo kami sa YouTube. Okay. Mapapakinggan nyo kami sa Spotify. Follow nyo kami sa TikTok and IG. Sa IG, lagi kami nagpo-post ng question of the week. Tapos, Tuesday na. every Tuesday. Tapos, leave kayo ng comment. Kung trip nyo, cancel nyo kami kung trip nyo. Wala kami paki. Kung napanood nyo yun, Yung last episode before neto. Tawag dito, genuine naman yun eh. Tapos, ayun, this is Cracked Out with Giant Siege. We are... Huh? Hey, stay safe, guys. Alright.